Kasabay po ng simula ng buwan ng Mayo ng araw ng paggawa na kumikilala sa kontribusyon at sakripisyong halos 50 milyong manggagawa po sa buong bansa. Pero dahil sa tumataas na mga bilihin, panawagan pa rin ng ilang grupo na madagdagan pa ang kanilang sahod. Mula po sa P. Noval Street sa may Espanya Boulevard sa Maynila, nagmarcha papuntang Moraita ang kilusang Mayo 1. Panawagan po nila ang 150 pesos na aumento sa kanilang sahod. Sa Recto Avenue naman, maagang nagsama-sama ang Workers for People's Liberation para manawagan sa gobyerno. Bukod sa dagdag sahod, hiling nilang ibaba ang presyo ng mga bilihin at ang libreng pabahay. Pero sa kanilang pagmarcha papuntang Mendiola, hinarang na sila ng pulisya sa may Moraita. Ilang pang grupo sa ibang bahagi ng Maynila ang hinarang ng pulisya. Bandang alas 8:30 kaninang umaga, pinausad na ang ilang grupo papuntang Recto Avenue para makasama nila ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi niyang isinusulong ng bagong Pilipinas ang mas maraming oportunidad. Magandang balita po sa mga bibili naman ng panlutong LPG ngayong buwan. May rollback po kasi sa presyo niyan. Ang Petron simula po ngayong unang araw ng Mayo. 1 peso and 15 centavos ang bawas sa kada kilo. Katumbas po yan ng 12 pesos and 65 centavos sa kada 11 kilogram na tangke. Ito na ang ikalawang sunod na buwan na nagpatupad ng tapyas sa presyo ng LPG. Mga kapuso, ngayong Labor Day, maghanda pa rin sa matinding init o kaya'y mga panandaliang ulan lalo sa bandang hapon o gabi. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng bansa habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang umiiral sa Southern Mindanao. Sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Mimaropa Region, Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Posible ang heavy rains na maaring magdulot ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Mga kapuso, 35 lugar sa bansa ang posibleng tamaan ng danger level ng heat index. Posibleng sumampa sa 48 degrees Celsius ang damang init sa Pili, Camarines Sur, 47 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan at 46 degrees Celsius sa Apari, Cagayan. 45 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte, Tugigaraw, Cagayan, Puerto Princesa, Palawan, Virac, Catanduanes at sa Masbate City. Kaabot naman sa 42, 43 at 44 degrees Celsius ang heat index sa ilang pang panig ng Luzon at Visayas kasama ang Metro Manila. Kinondena ng Amerika at Japan ang panibagong insidente ng pag-water cannon ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR kahapon sa Bajo de Masinloc. Git naman ng China, may karapatan daw sila sa bahaging iyon ng West Philippine Sea at ginagawa lamang daw nila ang nararapat alinsunod sa kanilang batas. Sa mga kuha ng team ni Rafi Tima kahapon, kita ang ginagawang pambomba ng tubig ng China sa sinakyan niyang BRP Bagakay ng PCG. Ang ilang bahagi nga ng barko nagtamo ng matinding pinsala dahil sa insidente. Narito po ang kanyang report. Okay ba? Ano dyan, Edward? Grabe kanyang kalakas yung water cannon, no? Malayo pa sa Bajo de Masinloc, sumalubong na agad ang tatlong barko ng China Coast Guard. Sa di kalayuan, nakaalalay sa kanila ang isang barko ng Chinese Navy. Sa isang punto, napahiwalay ang kasabay naming BRP Dato Bangkao ng BFAR sa sinasakyan naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard matapos humarang ang isang malaking barko ng China. Patuloy yung aming takbo pero dikit na dikit itong Coast Guard ship ng China. Napakadelikado ng ganitong maneuver. Dahil anumang pagkakamali, pwede kami magbanggaan.
Ganito na yung sitwasyon kanina pa, siguro mga 20 to 30 minutes na parang cat and mouse yung labanan. Yung before ship, hinarang kanina, kaya nag-maneuver itong sinasakyan naming Coast Guard ship para makaiwas. 8 barko ng China ang salit-salitang humaharang sa aming daraanan hanggang sa makalusot ang Coast Guard ship sa tila blockade ng China patungong Baho de Masinloc. Nakapag-maneuver yung aming kapitan para malusutan itong nakasunod sa aming Coast Guard ship ng China. Ang direksyon kasi ng Scarborough Shoal ay dito. Pilit kaming pinapapunta ng Chinese Coast Guard dito. Pinapaiwas kami, talagang inaharangan kami para makapasok sa Baho de Masinloc. Pero ngayon, ito na yung direksyon ulit namin, papunta ng Baho de Masinloc. 2 Chinese militia boats ang nagtangkang humarang sa aming dinaraanan pero madali itong nalusutan ng BRP Bagakay. Ilang sandali pa, narating na namin ang mismong bukana ng Bahura, isang pambihirang pagkakataon para sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Pero agad din kaming inabutan ng mga barko ng China Coast Guard. At wala pang ilang minuto, agad na nilang binuksan ang kanilang water cannon. Ito yung isa sa mga bibihirang pagkakataon na with water cannon yung Coast Guard ng Pilipinas at ginagawa ito ngayon ng China Coast Guard dito sa may Baho de Masinloc. Dahil sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Baho de Masinloc. Noong una'y tila warning shot pa lang ang pagbuga ng tubig ng China Coast Guard Ship 3105 sa aming sinasakyan, na sinabayan din ng pagbuga ng water cannon ng CCG 5303. Maya-maya pa, pinatamaan na ang aming sinasakyang barko. Dahil nagpapalipad pa ako ng aking drone, hindi ako agad nakapasok ng barko para magkubli. Ang mismong bridge ng barko ang tanging humarang sa akin at sa malakas na buga ng water cannon. Pinaliguan na ako ng water cannon ng China Coast Guard. Pasok na muna ako. Tumagal pa ang magkabilang pag-water cannon ng China Coast Guard sa aming sinasakyan habang nagmamaniobra ang kapitan para iiwas ang mahalagang gamit sa labas ng barko. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyang Philippine Coast Guard ship. Sa sobrang lakas ng kanilang water cannon, ramdam mo talaga yung uga dito sa may loob ng pilot house. Natigil ang pansamantalang pagbuga nila ng tubig matapos ang ilang ulit na pagradyo ng Philippine Coast Guard sa mga dayuhan. Stop your water cannon. You are posing danger to our vessel. This is against the international and Philippine national laws. Over. Sa lakas ng water cannon na ibinuga ng China Coast Guard, nasira ang kaliwang railing ng BRP Bagakay, kabilang na ang LED panel na nakakabit dito. Ang canopy sa likuran ng barko, nagkayo-piupi rin at hindi na raw mapapakinabangan. Pero hindi pa pala tapos ang China Coast Guard sa pagbuga ng kanilang water cannon. Hindi tumigil ang China Coast Guard hanggang sa lumayo sa Baho de Masinloc ang sinasakyan naming barko. Sa tuwing tumitigil ang aming barko, binubuksan nila ang kanilang water cannon na tila babala sa amin na lumayo na. Dahil sa pag-water cannon ng China Coast Guard, hindi na natuloy ang resupply mission ng BFAR sa mga mangis ng Pinoy sa Baho de Masinloc. Pero tiyak daw, babalik ang mga barko ng Pilipinas para tulungan ang mga Pinoy na nagpupumilit pa rin mabuhay at makapangisda sa lugar na dekada na nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Latest tayo ngayong Wednesday, mga mare at pare. May K-League sa Japan moment si It's Showtime host Ann Curtis. Isinare ni Ann ang kanyang April dump sa Instagram. Sa isang entry, spotted siya sa elevator kasama ang Enhypen members na sina Jake and Sunghun. Pinusuan naman ng 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 cutie snapshot ni Ann with Jake Hun. Kasama rin sa April dump ni Ann ang Diyosa moment niya sa launching ng It's Showtime sa GMA. Party sa unkabagbang birthday ni Vice Ganda at ang Elsa sa Isla Eksena ng anak niyang si Dahlia. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.